Morning everybody! Back to motovlogging na naman tayo ngayong umaga. Wala tayong certain topic pero kwento-kwentuhan na lang tayo habang nasa biyahe tayo. Ay nako, sa totoo lang ang hirap talaga mag motovlog nang nasa long ride ka. Tapos kailangan mong sumabay sa pacing ng mga kasama mo kasi syempre may iiwan ka kapag nagmabagal ka, 'di ba? Galing kasi kami ng Kasiguran, Aurora nung nakarang araw. Etong netong last weekend lang, 11, 12, 13 sa may Paradiso di Kasiguran. Tumakbo kami ng mga almost 11 hours. Kasama na yung namin, kasama na syempre yung biyahe namin, yung pahinga, yung kain, yan. Kasama na lahat. Almost 11 hours. Pero kung dire-diretso lang, wala nang pahinga, wala nang kain, siguro mga nasa 8 hours to 9 hours lang, mga ganun. Pero syempre hindi naman pwede na walang pahinga, di ba? Layo yun. Syempre yung patig ng katawan natin dun. Every time na hindi ka magpapahinga, patindi yung patig natin nun. Pero ang ganda ng experience namin sa Kasiguran, Aurora, kasi ang smooth ng biyahe, ang smooth ng kalsada, wala tayong aberya sa mga kasama. Wala, sobrang ganda bumiyahe dun. Tapos yung kalsada dun, never ako nalubak. Yun ang kinakatakutan ko sa biyahe lagi. Kasi nung nakaraan naphobia ako nung sa Zambales. Yung sa may, New Zealand, Zambales. Sa may Camp Mapa Nueve. Camp ba yun? Lake Mapa Nueve, sorry. Nag-camping kasi kami dun. Pag uwi na kami nun, nalubak ako ng napakalalim na lubak. Bingaw yung mags ko nun Anyway, dito sa Kasiguran, ang ganda ng kalsada. Tapos, nung time na pumunta kami, Friday, yung kalsada doon, pa lang, tawag nito, parang halos semento pa lang lahat. Nung pauwi na kami, ayun, may construction pala nung time na yun, nung madaling araw, hindi namin nakita. May construction doon, may nag-aasfalto. So, nung after 3 days, nung pauwi na kami, ayun, halos asfalto na lahat nung nandun sa kabundukan. Ay, nanawa kami sa mga banking dun ay. Ang ganda ng kalsada kasi. Ang ganda ng kalsada ng biyahe na yun. Siguro kung may magyayaya ulit ng papuntang Kasiguran, sasama ulit ako para makapag-vlog tayo ng maganda-ganda. Kasi pangit din naman puntahan yun kung solo ka lang, wala kang kasama. Kasi yan, layo ng biyahe. Tapos kung magka-problema ka sa motor mo, ang hirap ng signal dun sa lugar na yun. Wala kang matatawagang rescue, or kung magkawalaan kayo ng kasama mo, hindi mo matatawagan, hindi mo ma-chat kasi walang signal dun sa lugar na yun. Yung beach na pinuntahan namin, napakaganda din. Common naman sa Aurora na malakas talaga yung alon. Kasi anong part na ba ng ocean yun? Dito nasa bandang right side ng Pilipinas. Sorry hindi ko alam yung geography. Anyway, sa mga gustong pumunta ng Kasiguran, try nyo ibiyahe yung mga ADB 160 ninyo. Kayang-kaya. ADB 150 kayang-kaya, walang problema. Nagdala ako ng mga tools. Dinala ko yung tools ko nasa mga 5 kilos din. Yung dala kong tools, nilagay ko dito sa utility box ko. Expected ko naman na makakarating naman kami ng matiwasay, walang aberya, kasi syempre mga bago naman yung mga motor. Pero syempre iba pa rin yung naninigurado. Ang haba ng biyahe, baka may mabutasan ng gulong. Ayan, meron tayong mga first aid kit. First aid kit ng motor hindi ng tao. Wala nga akong kit para sa tao sa motor lang. Sino kaya meron? Si Ate Sara pala meron kit yun from Pasig. Sayang lang talaga kasi hindi ako nakapag-motovlog nung time na yun. Kasi grabe yung takbuhan, grabe yung focus talaga sa daan. Kasi ganito, kapag bago ka lang sa daan, syempre hindi mo alam yung may mga intersection, hindi mo alam yung may mga delikadong lugar, or yung may mga hazardous na lugar, hindi mo alam, hindi mo kabisado. So hindi ka makakapag-focus noon kung
Ganito, nagbablog pa tayo. Kwento pa tayo ng kwento dito ng kung ano-ano. So ang ginawa ko, nag-umpisa ako dun sa Aurora, dun sa may dam, Maria Aurora. Hindi ko nga alam kung anong lugar yun, pero may nakalagay kasi na karatula, welcome to Maria Aurora. So ibig sabihin, nasa Aurora na kami nung nag-umpisa ako mag motovlog, pero hindi ko rin natuloy. Anak ng toko. Nung pa-Aurora na kasi kami, yung pala bundok din yun, sigsag din pala yun. Akala ko patag na. Kaya hindi ko rin natuloy yung pagbablog dun. Kahit mismo dun sa beach, wala na, hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko na kinaya na mag-vlog doon. Eh ito, para kwento na lang ako. Wala akong ebidensya. Ewan ko ba, hirap na hirap ako mag-vlog, motovlog or kahit mag-vlog lang kapag talagang pagod na ako. Yung tipong parang naubos na yung energy ko sa pagmumotor. Kasi ewan ko, kailangan siguro natin ng cameraman. Yung hindi na mapagod. Pambira ako, pag ako pagod, wala na akong gana mag-vlog, wala na akong gana mag-video. Sayang nga sayang yung experience eh. Nung unang gabi namin, diba, dumating kami ng Paradisa de Casiguran. Siguro mga ano na yan, mga 4 or mga 3:30 siguro. Di ko na maalala. After kong ma-set up yung tent, after kong ma-set up yung lahat ng kailangan kong i-set up, yung airbed, yung ano, ayan, tapos may mga nagluluto na rin. Yung mga OBR nagluto na. Hapon pa yun, ganito pa yun, maliwanag pa. Nung humiga ako sa airbed, nagising ako alas 4 na ng madaling araw. Putik rin. Dire-diretso yung tulog ko eh. Akala ko bangkay na ako eh. Grabe kasi yung pagod ko. Alam nyo yung nagmumotor lang naman ako, tapos throttle lang naman yung ginagawa ko. Yun lang naman ang gumagalaw sa akin. Pero parang pagod na pagod ako. Parang buhat ko yung mga bag na dala ko. Grabe. Talagang talagang drogi talaga sa biyahe pag ganun kalayo. Iba yung feeling na ganun eh, yung pagod na pagod ka na. Try ko minsan baguhin yung ganong attitude ko sa pagbabloging, kasi parang natatamad talaga ako pag sobrang pagod eh. Kahit kailan ba yun? Sagada, nag-vlog ba ako Sagada rin, grabe yung Sagada. Wala rin akong vlog nun. Sagada. Sa mga gustong bumiyahe dito sa Casiguran, marami kasing beach dito. Ngayon, ang pinuntahan namin yung halos dito na sa may Pacific Ocean ba? Sorry i-correct ko na lang dito sa screen. Basta dito sa may Pacific Ocean, dito tayo nag-beach. Malakas kasi yung alon dito sa lugar na to. Ngayon, kung ayaw nyo ng maalon, huwag kayo dito. Kung gusto nyo yung medyo exciting na dagat, ito, maganda tong lugar na to. Exciting kasi maalon siya, tapos ma-coral. Pag ma-coral, syempre maraming isda, maraming lumalangoy na isda. Ayun yung kagandahan nung beach na pinuntahan namin. Paradiso di Casiguran. Alam mo may paradiso din sa ibang lugar eh, pero ito kasi Paradiso di Casiguran. Para siyang, sabi nila para daw siyang Palawan. Ako kasi hindi pa ako napunta ng Palawan, kaya hindi ko rin ma-compare. Pero ang system niya kasi mabato siya, tapos meron siyang mga lagoon, parang may mga dead pool na tinatawag. Ayun, yan yung term nila eh, dead pool. Tapos dun sa dead pool na yon, malalim din, lagpas tao din yung iba. Tapos meron siyang mga isda. Meron mga isdang lumalangoy kasi may mga coral. Kung meron kang net, pwede kang manghuli. Paglagay sa aquarium. Good luck na lang kung mabuhay sa biyahe. Maganda, malinaw yung tubig. Hindi nagpuputik yung tubig kasi yung buhangin sa ilalim maganda rin. May lifeguard, tapos meron mga batong matatalas. Mayroon kaming bato doon na inakyat. Hindi kami na-inform, bawal pala umakyat doon. Tapos yung lifeguard, nung time na umakyat kami, tulog pa yata.
Eh nung bandang bandang patanghali na, may mga gustong umakyat, pinipituan ng lifeguard. Doon namin na-discover na bawal pala akyatin yung lugar na yun. Ito, tingnan nyo sa drone shot. Makikita nyo yung makikita nyo yung pag-akyat ko, tsaka yung pag-akyat ni Jasper. Kaya maganda rin yung naging experience namin dito sa Paradiso di Casiguran. Sa mga gustong pumunta, mag-tent kayo or mag-cottage kayo, walang problema. Meron tindahan, may mabibilhan ng mga ulam, may mabibilhan ng mga ricado, may mga gulay na libre lang, papaya, malunggay, kamote, daon ng kamote, yan, mga libre lang doon kasi nagkalat lang doon sa bakuran. Manghihingi ka na lang, ang bibilin mo na lang yung mga isda, tapos yung may mga shell na pagkain. Ayan, kayo na bahala mag-decide. Paradiso di Casiguran, hindi ko na kailangan i-rate. Napakagandang beach. Hindi siya madaling balikan, to be honest, kasi sobrang layo. Pero kung may time, mahabang time, tapos kung may budget, pwedeng balikan. Tapos kung mga kasama mo doon, mga first time din, talagang exciting pa yung biyahe, ayun, pwede natin balikan yung mga ganun. So ayun lang, maraming salamat sa kwentuhan natin ngayong umaga. Kung gusto nyong pumasyal ng Paradiso di Casiguran, try nyong i-message yung Facebook nila kasi may wifi naman dun, makakasagot naman sila ng maayos. Ayan, thank you very much. Jeff Rocks out.